Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng daily reading for Pisces gamit ang ating tarot cards. Alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari. Okay, pwedeng mga advices, messages ng tarot cards for Pisces araw na ito. Okay, so reminder lang Pisces na ito ay general reading. So, pwede pong mag-resonate sa'yo, pwede pong hindi, okay? And this is a timeless reading Pisces. So, kung ano mang araw, buwan o taon mo to napanood, as long as mag-resonate po sa sitwasyon nyo, take nyo lang. Okay? And ang mga energies ay pwede pong vice versa. So, pwedeng sa babae, sa lalaki, or sa LGBT. As long as mag-resonate po sa mga taong dinidil nyo and sa mga taong nanonood ngayon. Take nyo lang. Pag hindi po mag-resonate Pisces, huwag pong ipilit, okay? So, ano po ang mensahe nyo po for Pisces sa araw na ito? Okay, sobrang dami. Okay, pero kukunin natin tong nasa pinakaunahan, which is the Seven of Wands. Okay. In upright position. Okay. So, pwede nyo dealing with the fire sign, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Oo. Pagkakita ko nito, bigla akong naisip yung phrase or yung word na you conquering the battle, you conquering the obstacles, Pisces. Okay, kumbaga nilalabanan mo, okay, nilalabanan nyo kung ano man yung mga nakahadlang, mga balakid, okay, na pwedeng kinakaharap nyo. Pwedeng ito ay sa career, sa trabaho, pwede din sa love, sa relationship, okay? So, it's a good thing, ganun Pisces, ipaglaban. Okay? So, ano pa po ang message nyo po for Pisces sa araw na ito? Okay. Ano pa po ang message po for Pisces sa araw na ito? Okay, so walang mag-flip. Ten of Swords. Okay. In reverse. Okay. Dito sa taas. Okay. Ano pa po? Page of Swords in upright position. And the Fool. Okay. In reverse position. Okay. Bottom of the deck is King of Pentacles in reverse position. Okay, nakikita niya mayroon ditong King of Pentacles. And more on, meron tayo ditong air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. So, ang unang lumabas is Seven of Wands. Okay, so pwedeng you're dealing with, unahin muna natin tong bottom of the deck natin. Bottom of the deck is, this is the energy that surrounds you or something na parang naging reason kung bakit merong ganitong mga cards dito sa harap, okay? So, King of Pentacles in reverse position, nakikita nyo, this card kasi represents sa something na mischievous, okay? Something na parang greedy, pwede din, okay? Lalo na kung meron siyang hawak na pera, okay? Yung kumbaga kung ano yung hindi kagandahang ugali ng isang taong may kakayahan, ganun ito. Pwedeng ito ay taong mapagmataas, pwede din, okay? Ganun yung sa nararamdaman ko na personality ng taong to. So, pwedeng ito, Pisces, is someone na katrabaho mo, pwedeng ito ay boss mo, or someone na kakilala, pwedeng ito karelasyon mo, okay? Pwedeng ito ay kaibigan, or family member, or family friend, okay? So, pwedeng there's a connection sa King of Pentacles, and medyo ganito yung ugali niya, okay? Or pwedeng ganito yung ugali mo, Pisces, hindi mo lang nararamdaman, hindi mo lang siguro napapansin, okay? Pero sa nararamdaman ko, you're dealing with someone na may masculine energy, na medyo
mapagmataas, hindi gano'n kagandahan yung ugali, okay, or about sa pera, medyo gano'n siya, hindi siya mapagbigay, hindi siya humble, okay, mapagmataas, mahilig magyabang sa sa hindi na maayos na pamamaraan, puwedeng gano'n, okay. So, this Seven of Wands, this something na parang nilalabanan mo sa pang-araw-araw, lalo na kung magkatrabaho kayo, okay. So, Seven of Wands, Pisces, nakikita niyo meron tayo ditong tao, okay. This person is para siyang monk, okay. So, you know better, okay. Mas alam mo kung ano yung mga maaayos, magagandang bagay kaysa sa taong 'to, okay. Kaya ikaw na lang yung umiiwas, kaya ikaw na lang yung parang something na inaayos, kung pwede sinasabihan mo siya. Pero sa nararamdaman ko parang iniiwasan mo 'tong taong 'to, lalo na kung sa stress. Kasi nakikita niyo nilalabanan, tinatanggal niya itong mga wands na papunta, okay. And, iniiwasan mong mag-overthink, iniiwasan mong mawala yung energy, especially kung itong taong 'to is nasa paligid mo, okay. So, sa nararamdaman ko puwedeng ito ay merong connection sa trabaho, okay. Puwedeng ito ay merong connection sa family member, puwede din kaibigan na, ganito yung ugali, okay. And Ten of Swords, nakikita niyo, although mong labanan, mong kontrolin yung emotion mo, pero deep inside andun yung gigil, okay. Nanggigigil ka sa taong 'to, Pisces, pero nilalabanan mo lang lalo na kung sa trabaho, oras ng trabaho, okay. Nakikita niyo medyo matalim yung tingin niya and yung aura niya is nakapalibot dito, okay. Kahit ganito yung aura niya na parang medyo may galit, medyo alam mo yun, yung parang nanggigigil na sa taong 'to, pero hindi nahahayaang, alam mo yun, yung makagawa siya ng mga bagay na hindi din maganda, okay. Kaya naging ganito ka Seven of Wands. You tried to resist something, Pisces, and do something better, okay. Mas pinili mo yung mas maayos na pamamaraan, okay. And Page of Swords, because of that, Pisces, mas nagbibigyan ka ng, kumbaga maayos na mindset, okay. Kumbaga mas maayos yung, pananaw mo sa buhay, and because of that, nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo, nagagawa mo ng maayos yung mga bagay na ginagawa mo sa pang-araw-araw, okay. Kasi, Page of Swords, this card represents as something na parang, more on track yung ginagawa mo, okay. Or puwedeng this person is looking at you, okay, or puwedeng merong ibang tao ang nakatanaw sa'yo, and kumbaga believe sila sa control ng emotion mo, believe sila sa kumbaga eagerness mo sa trabaho, sa determination mo sa trabaho, although merong mga ganitong tao na nakapaligid sa'yo, okay. Page of Swords, nakikita ka ng tao na ibang tao aside of this person na, maayos, okay. And continue that kind of mindset, Pisces, okay? Huwag mong patulan. And the Fool in reverse. This card kasi represents as new beginning, new chapter, parang new experience, okay? Pero naka-reverse siya. So, ibig sabihin, you think twice, you think many times before taking a step, Pisces, okay? Huwag mo munang gawin kasi ganito kasi ginagawa mo na, or meron ka talagang desidido na gawin, okay. Pero dito naka-reverse siya. So, kung ano man yung pinaplano mo, pwedeng ikaw din to, Pisces, na meron kang pinaplano, pwedeng nagpaplano kang lumipat ng ibang trabaho, ng ibang kumpanya because of this person, okay. Kasi nanggigigil ka sa nararamdaman ko, okay. Pero again, isipin mo muna yung mga kailangang unahin, okay, yung mga responsibilities mo, yung mga bagay na mas nararapat bigyan ng atensyon, okay, lalo na kung pinansyal, okay. Pag-isipan ng mabuti, magplano ng mabuti before taking a step, okay, before maging upright to, planuhin muna ng mabuti, okay. Or you can ask other people, Pisces, kung ano yung nararapat, okay. You can ask some advices sa mga taong alam mong
mabibigyan ka ng magandang advice sa kung ano man yung dinidil mo lalo na sa trabaho. Okay? So, sa bottom of the reading natin ngayon is try to be a better person pa rin, Pisces. Okay? Continue to be a better person. Yun yung mas gusto kong sabihin, okay? And kung ano man yung nararamdaman mo, especially with this person, kimkimin mo lang, okay? Kimkimin mo lang, wag mong gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Dahil kung gagawin mo, hindi ka na rin iba sa kanya. Parang pareho ka na. Kung gagawin mo yon, okay? Pero you are a better person, Pisces, so try to resist, okay? Gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin, okay? And unahin mo yung peace of mind mo. Unahin mo talaga yung sarili mo, okay? So, yun lang po ang ating reading sa araw na ito. Naway nagustuhan niyo po. Huwag niyo po sanang kalimutan, Pisces, na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. And click the bell button po para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin, okay? Thank you, Pisces, and God bless!